Magandang araw sa inyong lahat. Ang iulat ko ngayong araw ay tungkol sa Makata sa panahon ng propaganda at himagsikan. Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay isang magaling at matalinong manunulat si Rizal. Sumulat siya ng 2 nobela tungkol sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang mga nobelang ito ay ang No Limitangere at El Filibusterismo. Sumulat din siya ng mga tula na tungkol sa kanyang ina, mga kapatis at kaibigan ang paksa. Sumulat siya ng isang tula nang siya'y 8 taong gulang pa lamang na napabantog sa buong bansa. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Ang tulang ito ay may pamagat na sa aking mga kababata. Isang halimbawang sinulat ni Dr. Rizal ay Ang Huling Paalam. Ang Huling Paalam ni Dr. Rizal ay isang tanyag na tula na isinulat bago ang kanyang kamatayan. Ito ay kilala rin sa tawag na Mi Ultimong Adios sa wikang Espanyol. Sa tulang ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa bansa at ang kanyang pagiging handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ibinigay niya rito ang kanyang malungkot na pamamaalam at pagpaparangal sa kanyang bayang tinubuan. Ang susunod ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang tagapagtatag ng Katipunan. Siya ay kinilalang ama ng demokrasya sa Pilipinas at tinagurian din siyang isang dakilang plebeyo. Ang isang halimbawang isinulat ni Andres Bonifacio ay ang katapusang hibik ng Pilipinas, na kung saan ang tulang ito ay nagsisimula sa paglalarawan ng kagandahan ng Pilipinas. Ngunit mabilis na lumilipat sa paglalarawan ng kahirapan at pang-aapi ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang tulang ito ay nagtatapos sa isang panawagan para sa kalayaan at pag-asa para sa isang mas mahusay na kinabukasan. Susunod naman ay si Marcelo H. Del Pilar. Si Del Pilar na nakilala sa tawag na Plaridel ang nagtatag ng Diaryong Tagalog noong 1882. Isa itong pahayagang makabayan. Siya ang pumalit kay Lopez Gina sa pagiging patnugot ay may-ari ng La Solidaridad. Si Del Pilar ang author ng Dasalan at Tuksohan na isang tulang tumutuligsa sa mga maling ginagawa ng mga prayle. Sagot ng Espanya, hibik ng Pilipinas. Ang sagot ng Espanya, hibik ng Pilipinas ay isang mahabang tula na nagpapakita ng isang dialogo sa pagitan ng Espanya at Pilipinas. Ito ay isang malalim na pagsusuri sa relasyon ng dalawang bansa na naglalarawan ng mga paghihirap ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Susunod ay si Emilio Jacinto. Utak ng katipunan sa kasaysayan ng Pilipinas. Katulad ni Rizal, ay gumamit ng panulat upang makamit ang kalayaan. Naging patnugot ng pahayagan ng katipunan. Ang kalayaan kasama si Dr. Pio Valenzuela na nakilala siyang manunulat hindi lamang sa wikang Tagalog kundi maging sa wikang Kastila. Ang Kartilya na isinulat ni Emilio Jacinto ay ang Kartilya ng Katipunan ay isang dokumento na naglalaman ng mga alituntunin at prinsipyo ng katipunan. Isang lihim na samahang naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya.
Isinulat ni Emilio Jacinto na kilalang bilang utak na katipunan at pinagtibay ni Andres Bonifacio ang supremo ng katipunan. Next is Dr. Pedro A. Paterno. Si Dr. Pedro A. Paterno ay isang aktibong manunulat na nabibilang sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino, panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan, at panahon ng mga Amerikano. Karamihan sa kanyang mga sinulat ay may temang panlipunan at panrelihiyon. Siya ang kauna-unahang manunulat sa Pilipino na hindi nagpabaya na mapusil at ipagbawal ang nilalaman ng kanyang mga inakda. At ipinagbabawal ang nilalaman ng kanyang mga inakda. Bukod sa siya'y isang nobelista at dramaturgo, ay kilala rin siyang makata sa tatlong panahong nabanggit. Amor de Obreros Filipinos, ang isa sa mga sinulat ni Doc ang isa sa mga sinulat ni Dr. Pedro E. Paterno. Next is si Jose Palma. Si Jose Palma ay isang makatang kawal. Siya ang sumulat ng tula sa Espanyol na may titulong Filipinas bilang mga titik ng Himno Nasyonal Filipino na nilikha ni Julian Felipe. Ang kasalukuyang mga titik sa Pilipino ng ating pambansang awit ay batay sa tula ni Palma. Dito siya nakilala bilang isang manunulat. At yun lamang po at maraming salamat sa panonood.